Isa pang operation na medyo naging makulay sa akin, yung isang operation ng 603rd Brigade. Ito, kami yung ginamit na raiding team o striking force nila sa kanilang operation. So may target packet yung 603rd noon, sir, yung grupo ng Baroronggang. So itong Baroronggang? Baroronggang, sir, ito yung nag-operate noon sa area ng North Cotabato. Cotabato to North Cotabato, sir. Ito yung mga na-holdupper, mga ano, sir. Talagang gang daw yung gang. So, nung nakuha nila yung full details, sir, ng pina-strikean sa akin, sir. Yun, sir. Mismo, nasa tabi pa ng highway, sir. So sige nga. So, ano mo ulit yung, yung location yung area, paki-describe mo lang. Yung location ng area, bago ka makarating ng Cotabato City, sir, galing ka ng Pigkalagan o Pigkawayan, yung papuntang Cotabato City. Andyan yung highway ng highway papuntang North Cotabato o papasok ng Cotabato City, sir. So diyan sila laging nag-operate. So itong Baroronggang na to, ito yung sikat yata doon sa mga robbery. Gaano sila kadami? Yung nabutan namin, sir, konti lang, mga 12 lang sila, sir. Pero yun na yun o meron pa silang yung buong gang na yan, gaano kadami yan? Nung makuha namin yun, sir, yun lang, sir, yung grupo. Kasi talagang lang talaga? Nung makuha namin yun, nagkataon na nandun yung commander nila, sir. Yung boss nila. Si Roman Romano. So, isang strike lang, sir, sakto, madaling araw. Sige, sample. Tulog pa sila. So, kumbaga, paano mo? Kinuha ko ng brigade, sir, ganito, may target tayo. Sabi ganun, sige. Ganitong gawin nyo, strike. Ito, nasa isang bahay lang sila. Sabi niyo ganun, sir. So, ang kailan dito, marunong kayo sa CQB, marunong kayo sa mga pang-close quarter battle, sabi niya. By that time ba, well-trained na ba yung tropa mo sa CQB? Hindi naman, sir. Nagkataon lang yung Recon Company na kumpanya ko, sir, kalahati dyan ay mga Scout Ranger, sir. Halos sa kalahati Scout Ranger graduate. So, meron kaming mga basic, naman tayo, sir. May train naman tayo tungkol doon. Puhunan lang talaga, tapang na lang, kung kulang man sa training. Kahit kulang, sir, minsan may mga ginagawa din kami sa kumpanya na pang repress, pang operation lang ng kumpanya, sir. Yung mga TTPs natin, sir, na best practice, minsan, ina-apply natin, sir. Yun, sir, pinagplanuhan ko na lang, sir, ginawa namin. Yun, paano i-raid. Nag-rehearsal pa kami paano pasukin yung isang bahay, sir. Bakit sa isang company commander mahirap isugal yung tropa na walang rehearsal sa ganyan? Mahirap, sir. Kailangan mong mag-rehearsal para yung pagpasok mo pa lang, dapat alam na ng mga tropa mo kung saan sila pupwesto, sir. Dapat coordinated lahat yung mga galaw ninyo, sir, galaw namin. Kasi nga, mahirap, bahay yun. Baka mamaya, iba yung mapasukan namin. Kung magkamali tayo ng galaw, makadali tayo ng civilian, mga ganun, sir. Anong feeling ng isang tenyente? Kasi tenyente ka pa naman nun. Anong feeling ng isang tenyente na alam mong positive talaga yung pupuntahan mo? Di ba? Yung una mong Gold Cross, alam mong positive eh. Ito, alam mo rin na positive. Di ba? Kasi kung minsan, takot ka ba? Yan, sir. Kinakabahan ka ba? Hindi maiwasan. May takot talaga, sir. May takot talaga, sir. Kasi ako, sir, pag naririnig ko kasi dati yung mga enkwentro, parang natatakot ka, sir. May takot pa rin, sir. Pero pag nandun yan ang putukan, naamoy mo na makaamoy ka ng pulbura, parang magbabago lahat. Tumatapang ang isang tenyente. Pag nakaamoy na ng pulbura, parang yun yung experience ko, sir. Pero yung katulad mo, di ba, kapag prepare lang, i-explain mo nga yung utak ng isang tenyente pag nakatanggap ng misyon.
Tenyente, company commander pa, nakatanggap ng mission na alam mong positive. Ano yung utak niya? Duty ba yan? O adventure ba yan? O ito yung hinahanap ko, away? Ano yun? Sige sir. Ganito yan sir. Ang maalala ko lang pag ganyan na may binibigay na mission sa akin sir. Iniisip ko, ang buhay sir eh. Buhay yung ano ko sir ba? Tama ba ito? Ano ba yung gagawin ko? Iniisip ko na kung baka hindi ako mapagbigyan na hindi ko makuha. Yung naghalo na yung iisip mo kung ano may halong masaya ka na, tama, enkwentro na naman to, parang ganun. Paki-explain mo nga kasi kung minsan di nila maintindihan ng mga tenyente parang bakit ba sobrang excited maka-enkwentro? Di ba? Parang ano yun? Ang isang, lalo nun sir, ang, ewan ko tong 6ID nun sir, kagagraduate ko ng ano, ng Ranger, nung pag-report ko doon. Oh, tama-tama, Mina. Bagong graduate, paduduguin natin yung tabak mo. Sabi ng mga taga 6ID sir. So ako naman, dahil tahimik nga, siyempre, mapapasubo yata sa puro enkwentro na naman to, puro operation. Kasi gusto daw nilang paduguin yung tabak ko sir eh. Kaya ang pakiramdam ko nun sir, medyo nag-isip ako sir. Ito palang buhay ng tenyente. Masaya ka dahil pag maganda yung accomplishment, masaya. Kasi hindi ka walang nadali sa tropa mo, hindi ka nabawasan. So yun yung ma-price namin sir pag At saka so far so good ka pa naman nun. So far so good ka pa naman nun. So far so good sir dahil ikita mo ang ganda ng buo yung tropa mo na pagkatapos ng operation masaya. Tapos pag pumapasok ka ng 6ID, yung tropa mo masaya kasi dati sa 6ID hindi ka basta-basta pumapasok doon sir eh. Pag malaman nila na yung mga Pawas Ranger yan, yung mga boy Pawas. Ano yung sabihin ng Pawas? Pawas sir yung Mars lang, Ligwasan Mars. So talagang tinagurian talaga kayong mga boy Pawas talaga? Tinagurian kaming boy Pawas sir. Dahil yun ang playground nyo? Yun yung playground namin. Badge of honor naman yan, di ba? Sir, kaya yung tropa sir, ano din sila, high moral din sir ba na? Grabe sir, tawag na sa amin, boy Pawas. Bakit? Sa pagtinanong. Dati, sagit, ang ano-anong tinatanong ng mga impidyan sir, pag alam na nilang DRC o yung recon company natin, automatic, nandyan na naman daw yung boy Pawas. Nandyan na naman Pawas Ranger. So, kunyari, bago tayo doon sa raid mo, in-explain kasi natin yung psyche ng isang leader o isang mga tao. Bakit yung mga tao, katulad yan, di ba, alam nila bagbagan to. Paano mo kinocultivate din yung mga pride nila ng mga boy Pawas na ganyan pag yung bago mo sila isabong ba? Kasi kayo yung Texas doon di ba, sa 6ID. Yes, bago mo isalpak sila, paano mo ginaganon yung nila na, diba? Of course, karamihan yan, warrior talaga, sir. Sige, bagbag na naman. Pero, of course, kailangan mo pa rin pep talk, di ba? So, paano mo ginaganon yun? So, ang ko, sir, ang tinitingnan ko lang sa tropa kung paano ko sila kunin, paano ko sila ma-motivate na maging high moral sila lagi. Yung sir, yung time na, may kasi ako sa kumpanya, sir. Ang tropa naman sir, makauwi lang yan, masaya na yan sir. Makapag-break lang ng 3 araw sa yung passes natin na natural sir. Pagbalik niyan sir, masayang-masaya na yan sir kahit bigyan mo ng ilang araw na operation. Yun lang yung pangpahimuran natin sir dati. May rotation tayo ng uwi, nabigyan mo sila ng magandang moral. Tapos lagi mong dapat kinakausap sir. Laging banding sa usapan, may laro, mga ganyan sir. So, nung pagsalpak nyo nitong raid na to, moral dasay ang tropa mo? Moral dasay, sir. Kasi, yung dinatnang kong tropa kasi, sir, parang, nila? Nakita ko doon, sir, kaya nga, sir, parang immortal man mga ito. Walang takot, sir. Sige, explain mo nga. Kasi, di ba, dami ko na-share na, lalo na sa Mindanao, yung mga tumatayo lang sa laban,
Kung minsan, talagang nakatayo, walang takot ba? Sige, Yes, explain mo nga, ano yung nadatnan mong tropa na ganun, ba't ganun yung mga tropa? Ang tropa ko, sir, talagang ano sila. Ang nadatnan ko kasi, sir, na company commander ko si Lieutenant Busiños. Busiños, sir. Napaka-snapping company commander yun, sir. Doon ko rin natutunan paano mo mahalin ang tropa mo, sir. Paano mo dalhin. Siya yung isa sa mga sa akin, sir. Naghubog. Ganito tenbok, sabi niya sa akin, tuturuan kanya ng maganda. Kaya doon yung dinala ko, sir. Alam mo, sir, nag-company commander ako sa DRC na yan, 3 years. Ganun. Hindi, nagre-request ako ng kapalit. Wala. Hindi pa ako mapalitan. Kaya pinagtiyagaan ko yung 3 years, sir, na company commander. So, ito, katulad nito, itong banat nyo na to, ito yung second mo talaga na major din na. Kasi kuminsan, tayo mga officers, testingin ka rin talaga ng mga tropa mo. Ano yung sir. tibay mo, di ba? O, yun. Yung mga unang banat nyo sa War Factory. Yung tropa, sir, doon ko rin nakita na talagang tuturuan ka din, sir. Hindi yung ako, hindi, sir, tuturuan ka, sir. Sabi niya, may time na sir, bigla akong denied ng tropa. Niyakap, tinumba, sir. Dahil, Sabi niya, sir, hindi ganyan ang gira dito. Tinyente, sir, na parang kala mo, nakatayo ka rin na, sir. Dinadive ako ng tropa, sir. Dinive ako. Sir, hindi ganyan ang gira dito. Hindi ganyan ang gira dito, sir. Sabi niya, sir. Yun yung hindi ko rin makalimutan sa tropa. Kaya sabi ko, matindi tong tropa talaga. Hindi kasi, sige, bago tayo pumunta talaga doon sa raid mo, Sir. ang 6ID kasi noon yung, di ba, natapos yung Abu Bakar. Well, nagsimula talaga 6ID, 1995 pa eh. Radya sir, Radya armor Muda, noon, bagbagan na, hanggang yumabang na yung mga kalaban natin doon na tina-challenge na tayo. Kaya kami naman yung player of 2000. Yung nabutan ko na nga lang, sir, remnants na lang ng Abu Bakar yan, sir. Kumbaga yung nabasag yung Abu Bakar, umuwi na sila ng Maguindanao, mga Ligwasan Mars, ganyan na, sir. Kasi yung yabang nila noon, talagang tiwas din namin yung yabang nila. Yun, pero armadong, sobrang lakas pa rin yung armas nila nung panahon nyo, 2003. Sir. So, and then of course, buhay pa noon si Hashim Salamat. So, talagang kayo yung Yung panahon namin, sir, talagang makikita mo, sir, natigil yung bombing. So, lahat ng bayan dyan, sir, kung 2001 hanggang 2003, sir, series, lahat ng bayan dyan, sir, binubumba. Ultimo Davao, sir. Nung nakuha ko yun, sir, tumigil ang bombing, sir. Kung maalala mo, sir, na bombing pa yung airport sa Cotabato, sa 6ID. Na bombing pa yan, sir. So yung War Factory mo, doon talaga ginagawa yung pinapang-bombing ng mga series, Yes, ng mga Sasa Wharf, ganun Kaya sa kung Davao. noon, sir, medyo natigil yung bombing, sir, noon. Nung nakuha namin yun, sir. Pati mga IED nila. So itong second Gold Cross mo, saan naman nanggaling itong mga gang na yan nung panahon na yan? Kasi di ba may kay Tahir Alonto na gang? Ibang gang din ito, sir, eh. Hindi ko itong gang na to noon, sir. Basta pinaread lang sa amin noon. Pero hindi ito di ba? Hindi ito kinana. Hindi, sir, hindi appeal. Mga naman to, sir, hindi Muslim, hindi grupong local, sir, eh. Local talaga. Kasi yung pangalan pa lang, Romano, sir, eh. Yung commander nila, sir, eh. Sige nga. I-detalye nga natin yung paano mo in-execute na raid na yan. Sige, sir, punta tayo sa pag-raid namin. Yun, yung sabi ng brigade, yung G2 nila, ay S2 nila. So, binigyan nila sa amin ng buong detalye. So, ganitong gagawin, i-insert ko kayo doon. Tapat mismo ng bahay. Papasokin natin yan early morning, bago magliwanag. Sabi niya, sir, sige, sir. Si Captain Agarcio pa yun, sir, eh. Dati. So, dahil malapit nga lang sa brigade, sir, papunta ka lang ng Cotabato, medyo din. So, pagtapak namin, dahil nga medyo na-rehearse din namin kung paano mag-CQB, so, in-apply namin, sir. In-apply din namin. Nagkataon na tulog talaga sila, sir. Yun ang pinakamasarap mag-raid. Nagkataon tulog talaga sila. So, nakuha namin sila, sir.
pag sipa pa lang sa pinto, clear. Pag nandun kagad sila, sir, nakahilata, sir. So, yung pati mga baril nila, nandun lang. Nakasandal lang. O, na namin kagad. Meron yung isang tumakbo sa likod. Mayroon naman tropa, sir, na nasa labas. Sila ang kumuha, sir. Yung napaka-perfect naman yun. Ilan ang nakuha nyo doon? 7, sir. Ah. Oh, yung isang tumakbo, sir, binaril kasi ng tropa, sir. So 7 captured, 1 killed. 1 killed, sir. Yung sakto, nang ganda ng pagkagawa, sir. Yung parang parang wala lang, sir. Parang simpleng raid lang. Pero mga ganun kasi, yung simpleng raid na perfect na ganun, yun kasi yung nagsama-sama yung swerte at saka skill, di ba? Yung tipong, sir. Kung may gising na isa, di meron ding ano sa inyo. Meron ding, baka may casualty sa inyo, di ba? Sir. Pag may gising, buti na lang, sir. Yun yung swerte talaga, sir. Kaya minsan iniisip ko pag yung mga lahat ng operation ko doon, sir. Kaya parang tina-challenge ako minsan ng tropa, sir. Sir, anong dala-dala mo? Yung mga tinatanong nila, sir ba? Pagkatapos nun, ano yung mga hindi mo rin makalimutan? Aliban doon sa 2008 mo, ano yung hindi mo makalimutan ng mga doon sa pag-CEO mo ng... Mahirap mag-CEO ng 3 taon sa ganyan na area. Kasi sir. 6ID, ano yan eh, for the information ng public, yung 6th Infantry Division, yan yung pinakamainit na division ng mga panahon na yon. So, yes, ano yung mga maliliit mo, mga warik-warik na encounter mo doon na parang kayang-kaya pala to? Yung ganun ba? Sir, yan na yung sir, nung medyo lagi na lang inkwentro, parang nasasanay ka na, sir ba? Parang gusto mo, lahat ng operation mo, madaliin mo na, sir. Yung pag may positive target, gusto mo, tapusin ka agad. Kasi hindi sa pagyayabang, di ba? Kasi kung nasanay ka na kasi independent company rin ako noon, CEO Port Company mula Surigao hanggang Marawi rin kung saan yung may para kaming baseball, di ba? Alam ko yung feeling na yun para kang baseball na binabato-bato lang di ba? Pero hindi ka naman dadalhin kung walang gulo. Yes, sir. Di ba? So, anong feeling mo noon yung maganon na parang tumatagal ka sa pagiging CEO na, di ba? Encounter dito, encounter doon. Sir. Minsan, sir, sabi ko noon, may time na dumating talaga sa punto, sir, na 2 years na ako, wala pang gustong pumalit sa akin. Yung sir ba? Tapos, pag mag-operate kami, kasama ko yung mga armor. May kasama na akong armor, sir. Nakikita ko, armor officer naman ako, Ba't ako nandito? Mga ganon, sir. Armor officer ako, ba't ako nandito? Kaya, ko na lang. Hanggang sa nagagawa ko, sir, talaga pag may operation, ultimo guide namin, sir. Pag hindi maganda yung binibigay niyang info, mga location. Sir. Kaya, ganun pala, sir, pag ka na, medyo matagal ka na nababagot ka na rin. May ka ba nun? Parang sa dinami-dami ng ganun na engagement kasi ang hirap talaga. Hindi naman pero pare-pare, kumbaga, there's no change yan Kung minsan, di ba, hindi pa nga tuyo yung combat boots mo, bagbag na naman, may mission na naman, di ba? Ganun, di ba? Ganun, sir. Di ba? Tapos, di pa nga tuyo yung uniforme mo, hindi ka pa nga nakapaglaba, meron na naman mission. Ang trabaho ko pa, sir, noon, talagang naka-standby lang ako sa G3 ng 6ID. Nandun kami sa likod nila, sir, nakaduyan-duyan. I know the feeling. Sige, explain mo nga yung, kung minsan parang kang elite, pero kung minsan parang overused elite. Minsan, sasabihin nila, pati tuloy, iba-iba ng tawag nila sa amin. Kung tinatawag nila kaming boy pawas, may time pa na tinatawag nila kaming buring. Burikat. Bakit burikat? Ewan ko, dahil sabi nila, sino-sino daw humihiram sa amin, sino-sino daw ang gumagamit sa amin, mga ganon. Sino-sinong nanghihiram na batalyon. Kaya, ang dami nilang bagsag sa amin, sa Raycon Company. Pero ang Raycon Company, isa yan sa pinakamasayang unit na napuntahan ko. Yan yung nagbigay sa akin ng magandang alaala sa larangan ng pakikidigma.